So, ma'am, ano pong mangyayari ngayon? Ganito yan. Yung appeal na pinile sa PMA Baguio kay Superintendent Lopez ay hindi yung appeal na pinile dito. Kasi dininay ni Superintendent Lopez yung extension of time na sinubmit ni Cadet Kudya. So, pinile pa rin namin kahapon dahil ang alam namin, meron pang karapatan na mag-appeal. So, narito na at meron kami mga newly discovered evidence na sinubmit at umaasa kami na i-consider yan ng PMA, no? At maging dito, dahil may mga affidavit ng kasamahan din nila na nagpapatibay na dapat acquitted si Mr. Kudya. So sana naman, ang aking panalangin sa Diyos, no? Yun na lang kasi, miracle na naman ang aking hinihingi dito under the realm of justice and truth. Maka-graduate pa rin itong si Mr. Kudya sa araw na linggo. Ma'am, pero po 'di ba, the military and the PMA have been explaining that the honor committee is an agreement among the cadets na kinary on na nila for decades talaga. Pero paano po napasok na po natin dito yung parang yung civilian way of looking at things? Pwedeng pumasok sa court, pero ako kasi ay bago pumunta sa court, kung pwedeng pag-usapan, ayusin within the administrative realm, office to office, kaya nandito kami, pag-usapan bago pumunta sa husgado. Kung hindi naman kailangan pumunta sa husgado, ba't ka pupunta sa husgado? So, ang punto lang, kasi ang courts ay sakop din ng ating military establishments. And no one is above the law. Everyone, every citizen. At kahit sundalo, militar, kadete, may karapatan sa Bill of Rights, Article 3 of the 1987 Constitution. So, yun lang yun. So, ang akin lang dito ay lahat ng tao, sino ka man, militar ka man o mamamayan, ay may karapatan. So, ma'am, you think the honor committee should be abolished? No. But we are just informing through our appeal that Cadet Kudya should be allowed to graduate. Because the voting, the result should be, he should be acquitted, not convicted. Pero ma'am, kung sakasakaling hindi bumabor kay Kudya yung desisyon ng AFP sa ng PMA na, posible bang iakyat na sa korte yung... Talagang walang magagawa kundi pumunta sa korte. Pero yun nga iniiwasan ko muna, gusto ko ay usapang paupo kaysa usapang patayo. Sunday na yung graduation. Malapit na nga. Ang sabi nga, may bukas pa. Sisikat pa ang araw, baka sakaling bukas, ay nandito tayong lahat, maliwanag itong ating pinuntahang lugar, itong ating Camp Aguinaldo. Malay nyo, may liwanag din bukas, at tayo lahat ay magsaya, dahil gagraduate na rin si Kudya. Pero ma'am, anong tingin yung effect nito sa naging tradisyon na nila o yung pagsunod nila sa honor committee? Anong effect? Actually, ngayon pa lang napaparusahan na si Kudya Tanggal yung honor niya, yung award niya. Na-announce na kung sino yung number 1, number 2, number 3, and so forth. Ngayon pa lang, wala pa talaga. May apila pa, naparusahan na. Pero kami na lang ngayon talaga, hinahabol namin. Makagraduate man lang siya at magka-diploma. Ano yung usapan nyo kanina? May commitment ba? Sinong kausap niyo ba? Wala kaming usapan. Basta yung appeal ay under review ngayon. Kailan yung evidence, ma'am? Under review nila. Kailan po lumapit sa inyo yung pamilya? Kahapon lang ako nalapitan. Pero lumapit sa PAO, February 25. But the PAO can do so much. Wala kaming nare-receive na resolution, decision, o anumang papel. Until na merong isang affidavit ng Commander Tabuada from the PMA itself na nakakatulong at iyon ay kanya in-execute sa Commission on Human Rights sa Baguio. Ang matatagal ang isubmit mo, ma'am? Kailan na-execute? March 6 na sinumpaan Kailan napunta sa Baguio yun, attorney? Kailan nabigay sa Baguio, PAO? Attorney, yung affidavit? March 6 din, pinadala ng CHR sa amin. So sabi ko nga, salamat sa CHR dahil meron kami newly discovered evidence na pwedeng magbigay ng bukang liwayway. Anong evidence to, ma'am? Anong evidence to? Kasi meron doon siyang mga inilabas na revelation na sa pagboto, ang dapat resulta ay acquitted itong si Kudya at hindi dapat convicted. So, team up ito ng CHR at saka PAO ngayon? Ngayon, actually, lagi naman kami magka-team ng CSR basta may ganitong klaseng problema. So, talagang ganyan sa pamahalaan, tulong-tulong. Kayo, tumutulong din para malaman ng tao kung ano na nangyari. So, yun. Ako ngayon, kami, lawyer of the impossible, lawyer of the hopeless. There's no more hope, pero para sa akin, habang may buhay, may pag-asa. Tingin niyo ba kailangan humarap na yung members ng honor committee? Kasi sila yung gumawa ng desisyon, di ba? Actually, sa akin, anumang problema, ayokong pahabain. Kung kailangan tapusin, marami tayong gagawin pang trabaho. Marami pa kayo cover, marami pa kayong aalamin para sa kapakanan ng bayan. Ako rin ganon. Isang problema, ayoko nang humahaba. Tapusin na hanggat maaari. Para makapagtrabaho tayo.
tayo ng iba naman. Ganun lang yon. But, ma'am, May what's tansya ba your... kayo, ma'am, kung mukhang makukuha niyo yung based sa initial na talks ni Ma'am, do you have an inkling whether magiging pabor? Ay, wala akong inkling. Ako kasi, lagi may devil's advocate ako iniisip, pero habang may ganggahiblang pag-asa, nandun sa akin yun eh. Kilala niyo ako. Hanggang may pag-asa pa, sasakyan ko yung pag-asa na yun. Pag-asa, laban sa pag-asa. But are you prepared for the worst? Yes, we are prepared for the worst. Paano niyo po Yeah, sinasike up yung we have pamilya, assigned sir? regional public attorney in Baguio, is a bar top notcher also, is preparing documents as an alternative. But that's the worst. Pero ngayon, isip ko, mukha namang nakakabanag ako ng pag-asa. Ma'am, napag-alalan niyo na po ba yung possible consequence sakaling in favor yung magiging decision kay Kudya? Yung Kung in possible... favor, ano lang, makakagraduate lang siya. Hindi, yung Dahil hindi na possible siya, wala na consequences. siyang award eh. Napunta na sa iba. Sa institution po, sa Sa military. institution, nilabanan niya yung institution, yung Ay, hindi possible naman. consequences. Ang ating mga militar naman, ano sila eh. Tao din kagaya natin, may puso't damdamin. Kasi sa nasabi po, once na sineperate ka sa PMA ng Honor Committee, you're done. Ay, hindi naman. Tingin ko, case-to-case basis yan. Dahil marami naman tumatawag sa aking PMA na nagsasabing tulungan itong si Kudya. At may isa pa, may mga sa grupo din ng mga personalities from the PMA, tulungan si Kudya. Kahapon nga lang. I may be too late, but sabi nga, better late than never. Alumni po yan, ma'am. Mga alumni. Alumni ng PMA. Mga alumni ng PMA, tumutulong sila. So sabi ko, salamat din sa inyo. Dahil hindi ko alam na hawak ng Pao Baguio eh. Sa dami namin kaso, libo-libo. Nalaman ko kahapon lang. At kahapon lang dumating sulat ni tatay, ni Renato Kudya. So ayun yun. Tulungan niyo din ako manalangin na sana yung puso ng ating mga general dito, hipuin ng Diyos para magdesisyon ng tama. Kasi dapat wala tayong problemang ganito kung nasa tama lahat. Pero hindi ko kaya po ito pang president yung sa mga iba pang Ay hindi, nag-decision sila. iba naman ang mga kaso eh. Ito ang issue lang dito, 2 minutes late. Yun lang ang pinagmulan ng issue dito, 2 minutes late. Pero ma'am, di ba sa military, Ano lang din yan eh, sa akin, matter of semantics yung issue ng pagsisinungaling. Kasi may mga, tayo Pilipino, iba-iba tayong lingwahe, may Kapampangan, may Ilocano. Itong si Kudya, Kapampangan to. Iba-iba tayo ng lingwahe at hindi tayo talaga Amerikano. Kaya kahit pag nag-English tayo, minsan iba ang context ng English natin. pero Ano ma'am, yan, matter of di ba semantics. sa military, yung 2 minutes late could spell life and Pero death? kung may justifiable reason ba't ka na late, dapat isipin din. Laging merong, sa anumang bagay, in every rule, there's an exception. General rule may exception. Saka, kung justifiable na dahilan, ba't na late? Eh, may bibigay yung teacher na grade. At inamin naman ng teacher, ni Dr. Acostales, na meron talagang ibibigay siya, kaya na late. May affidavit din, may certification din yung doktora, yung teacher. Abay, tingin ko dapat i-consider naman yun ang ating mga general dito, na mga namamahala. Kasi hindi po pwede ang isang batas ay absolute. Lagi yang may exception. Hindi po pwedeng absolute. May exception ng anumang batas. At dapat isipin ng lahat, tayong lahat may puso. Ako, nanay, may anak din ako. Ang ating mga namamahala, may anak din sila. Dating ang panahon, mararamdaman lang kung gaano kasakit sa isang magulang na asaha mong gagraduate ang anak mo. Hindi pala gagraduate dahil lamang sa 2 minute late. Talagang masakit yon, di ba? Pero tingin ko, kung ang batas may puso, ang tao lalong higit na dapat may puso.